pinsan niya. Isa, si, ayun, Marilu ata ang pangalan. Oh. Sabi nga nila, kandelo, gusto ko dito si amo. Pinsan o yung kapatid? Hindi, yung parang kamag-anak nila. Yung kasi yung kapatid niya nasa Ocean View rin, isa, no? Oo. Tapos meron isa rin na kamag-anak nila na nasa Ocean View. Si ano, si Inday. Tawag ko sa kanya si Inday, nakalimutan ko pangalan niya. May ano ng amo niyang Pilipina. May Masarap na si amo. sweetheart. Sa kanya. 你在走啊，亮眼。 Sana may nakikita na amo. Hindi na. Pero ano, yung parang ang ano ba, ang hirap ng nandyan kayo sa isang bubong tapos nandyan sila tapos iba na wala kang kausap, ikaw lang mag-isa, gano'n. Walang Pero ano, dinadaan-daan ko na lang sa kanta-kanta yung ano. Punta ka dito. Punta ka doon. maglakad ka, ano nila. Oh, sige. Siya si Elsa. Kaibigan ko siya dito sa Ocean View. Ay no, sa La Costa. Tower 1 ako, Tower 2 naman siya. Ngayon, magkasunod din kami ng uwi niya ni May. Siya May 15, ako May 26. Tapos, may usapan kami na pag uwi namin, nasa Kalinga siya, taga Kalinga siya. Kaya hindi kami nagkita. Kaibigan na. Sabi ko, dumating na si Elsa, sabi ko sa kanilang ganda. Tapos sabi niya, hello, ate. Ano nangyari? Sabi ko siya, ano daw, mabangga daw ng Pajero. Ang layo mo nang tinalisik niya. Kaya, hindi naman daw siya nahimatay kasi biruin niyo guys, ang tama sa kanya ako sa inyo yung nang picture ko. Picture ko siya. Yung piklat ng noon niya. Ngayon, sabi niya, mabubuhay siya. So ngayon, sabi ko na sa mga kaibigan ko, hello, bakit? Sabi ko, makabalik pa kayo yun dito? Sabi namin ng gano'n. Tapos sabi nila, siguro makakabalik pa yun. Sabi ng gano'n. Tapos, ngayon siya. Ngayon, nandun na ospital siya. Mga ilang linggo. Tapos, kasi pabalik-balik daw sila kasi kuhaan ng dugo. Tapos yung shoulder niya, na-dislocated niya. Hindi ko nga nakuha ng video yung kwento niya sa akin. Ay, sabi daw ng doktor, mga 3 beses na raw silang bumalik. Sabi daw ng doktor sa kanila, ano bang ipapaano mo? Ipaparepair, sabi daw. Mayroon daw mag-ina na katabi daw ng video niya. Sabi daw, i-discharge na siya i-discharge na siya. Sorry guys, nagulol ako. I-discharge siya. Ngayon, sabi ng ganun. May pera daw siya pang paggamot doon sa na-dislocate na shoulder niya. Sabi daw niya sa kapatid niya, may pera ka ba dyan? Sabi daw ng kapatid niya, oo, meron kang bayan sa akin. Tapos, pinag-isip ko niya. Ayun, binigyan niya na lang daw kasi wala din daw trabaho. Tapos, wala kang pambili ng gamot yung okay na daw siya. Tapos, ayun, tinawagan daw niya amo niya na gusto daw niya ng bumalik siya. So, yun na. Binibigyan siya ng pampagamot. Tapos ngayon, hinabihan siya ng amo niya na, sige, mag-flight ka na sa ganito, ganyan. Tapos, alam niya na ganyan talaga sabi niya. Ang kailangan natin, hindi natin alam kung
makalawa. Bawiin ni Lord ang buhay niya daw. Sabi niya sa may naipon sa bangko. Tapos may anak siya isa guys. Tapos ngayon, sabi niya, kaya ngayon tayo, sabi niya, paanihin natin din natin mapapakinabangan niya, sabi niya. Oo, mag-ipon tayo. Hindi naman ipon na grabe yung ipon, sabi niya. Yung tamang-tama lang yun. Yung niya, kailan tayo kukunin ng Lord, sabi niya. Yung naman yung nangyari sa buhay ko, sabi niya. Hindi ko alam kailan ako kukunin ni Lord. Hindi ko alam yung araw na yun kukunin ako ni Lord. Kasi nagpapautang kasi siya dito doon sa Bordeaux. Nagpapautang siya. Kaya sabi niya, paano na daw yung sinigang na sinira? Paano na daw yung pera niya sa ganito, sa bangko, ganito. Siyempre, ipaalam mo sa anak mo. Tapos yung, magpahiram ka mo. Yung tamang-tama lang na pag pinahiram mo na hindi mo makukuha yun. Diba? Kaya yun ang sabi niya na, magpakasaya na lang daw tayo dito. Kainin natin kung ano gustong kainin natin. Tapos, naluloko na siya ng iba. Alam mo naman yung ibang Pilipino na mapagsamantala, diba? Dahil alam nila na hindi lang kumikibo, hindi lang nagsasalita. Kaya, sabi niya, simula daw nung na-accidente siya ng gano'n, na daw pinag-iipunan, sabi niya, oo, mag-ipon para sa pero hindi natin alam kung kailan tayo kunin ni Lord. Yun ang sabi niya. Hindi natin alam kung ngayon mismo kukunin na tayo ni Lord. Tapos paano naman yung naipon natin, sabi niya, hindi natin napakinabangan, tapos tayo nagtitiis lang ng trabaho, tapos ang pagkain mo, nagtsatsaga ka sa pagkain na ganito dahil iniisip mo, mag-iipon ka. Hindi, mali daw, sabi niya, kasaya ka. Tapos, hindi naman magpakasaya sa saya. Yung saya na church, na napag-isip-isip ko rin guys. Oo nga naman, aanin natin yung marami natin ipon na pera kung kukunin naman tayo ang plano nila para sa atin, diba? Kaya kailangan magpakabait tayo. Magpakabait. Huwag naman masyadong mabait na tulad ng iba. Alam kasi nila na mabait yung tao. Tulad ng tinutulungan niya na tapos pinalakas siya. Pero ang laki ng halaga daw ng nagastos nila. Yung tinutulungan mo, hindi naman mag-isip. Totoo naman talaga. Yung tinutulungan mo, hindi marunong mag-isip sa ginastos mo. At sana itulong mo. Kaya piliin ako. Oo, masaya nakakatulong tayo. Piliin din natin yung taong tutulungan natin. Kasi yung iba kasi mapagsalita. Huwag masyadong magpakabaan. Oo, pwede na tayo. Pagiging mabaan tayo. Pero huwag tayo masyado kasi niloloko lang tayo. Hoy! Nag-vlog ako. Ha? Oo. Ay, na naman yan. Ayan. Mag-shout out. Shout out lang. Shout out sa taga-inyo. Hello, kumusta na dyan lahat? Good morning. Ano pa? Ito naman si Linda. Sige na, magsalita ka. Anong masasabi mo sa lahat ng OFW sa nangyari sa OFW? Sa nangyari sa'yo? Yung nangyari sa'yo, umuwi ka ng Pinas? Ano ka? Hindi. Anong advice mo sa kanila? I mean, ang advice ko sa kanila, pag uwi nila, ingat-ingat lang dahil kahit minsan, kahit nag-iingat kayo, pag nandyan na aksidente, nandyan lang talaga. Sabi kasi kaya nga, kahit naman pag-iingat, ingat pa rin doble ingat. Doble na lang, tapos doon. Kaya nga, pasalamat ako sa amo ko. Unang-una sa taas, dahil binigyan pa ako ng
second chance na mabuhay sa mundo. Siguro meron pa akong hindi natatapos na Mission. mission ko rito, kaya nga, ayun na ang inaalam ko. Mission na yun, yung pag-alaga sa nanay, di ba? Importante Oo. yun. No, nandiyan pa si nanay kasi kung wala ako, ay kawawa yung magulang ko at saka yung kapatid ko doon. So, yung sinasabi ko, doble ingat-ingat pag uwi sa atin kasi hindi natin alam kung Sigad lang nakakaalam. Salamat kay Sister Merly sa pag-ano niya sa akin. Ambush interview. Interview ba Instant yun? interview. Instant. Instant interview. Ikaw naman daw. Ano daw? Ayun lang. Kwentuhan na lang tayo. Hindi ka naman makikita. Sa bagay. At saka, hindi tayo friends sa ano. Hindi ba sa IT? Kahit ano Ganun lang naman. Basta, masasabi ko. basta. Kasi first time ko, parang kinakabahan pati. Hindi, second time mo na to. Kasi noon, di ba, nag-video din tayo na nag-shout out ka din? Noon. Wala, ano lang yun. At saka, hindi pa tayo umuwi noon. Ayun, guys. Ayun ang kwento ng buhay niya, guys. Please Ito na subscribe. maganda na yung kiklat ko. Oo, Kahit ayan na paano, yung ang kiklat ganda-ganda mo. na yung kiklat ko. Sanga-sanga. Okay na. Kahit mayroong kiklat ko dyan. Yan ang nabunggunan. Nag-slope it, tsaka may piklat. Importante buhay pa. ako. Tapos, Eto. nag-miracle yung dislocate niya. Oo. Ano pa Nag-miracle rin, yan. nakikita pa rin yung buto. At least kahit pa paano na ito. Okay na siya. Oo. Okay. Kaya nga mabait talaga. Thank you. Thank you. Sis na lang to. Ano siya, guys? Ilang taon ka na nga ba? I'm 54 years old. Dapat lang, no? Oo. Kasi ayaw ko nang, Diyos ko, kahit matanda ako, ay mahirap yung ano, baday-baday tayo. Paano na yun? Wala tayong mga Oh, may apo na siya. At least, libangan niya yung apo niya. Oh, di ba? Yun ang kwento ng buhay niya, guys. Please subscribe, like, and share my vlog daw. Marami ng pera yan, guys. Ay, naku. Sana magbilang ang Salamat, guys. Salamat. Sis Elsa sa yung umuwi siya nung May 15, 2024. Magkasunod lang kami ng uwi niyan, guys. Kaya lang, hanap talaga ako ng hanap sa kanya, ba't hindi pa siya nakabalik dito. Tapos, nung mga June, katapusan ng June, tinanong ko yung isa naming friend. Sabi ko, nandito na ba si Elsa? Sabi, wala pa ate. Hala ate, hindi mo pa na ano. Ako nagtatanong sa kanya, kailan kaya babalik yun? Baka mamaya hindi na siya makabalik dito. Sabi ko, tapos sabi, hindi, babalik pa yata nasa ospital. Kami nagtalakay Tuhan, kung anong meron ako, meron din siya. Ganon lang. Diba? Oo, ganon lang buhay ng OFW kaya. Thank you, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Thank you so much. Bye-bye. God bless us all. God first.